May bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Classmate sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Grabe to si Sara. Talagang notorious, no? Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ani Sipkon po. So pag-usapan natin tong nangyayari nga ngayon na talagang pasabog ito. Grabe ang pasabog nito. No, so eto pala si Madriaga. Paano nga ba ang nangyari? Saan nga ba ito nagsimula? No? Nagsimula po ito dahil nga po nakulong si Madriaga diyan sa Camp Bagong Diwa sa BJMP. Okay? So ang istorya pala nito, 3 taon pala na hindi dinalaw ito ng mga Duterte. So, pinabayaan. Siyempre, sasama ang loob nito. At eto, so, kilala nyo naman si Pebbles, di ba? Pebbles Talakera. So, kaibigan din pala ito, si Madriaga ni Pebbles. Then, etong si Pebbles, dumalaw kay Madriaga. At doon na nga, naglabas ng sama ng loob si Madriaga. Alright? Tapos, siyempre, etong si Pebbles, talakera nga eh. So, sinabi lahat ni Madriaga ang mga saloobin niya doon kay Pebbles. Then, malay natin, etong si Pebbles, kasi nalaman din ni Montulfo eh. Malay mo, itong si Pebbles ay nagkwento rin kay Montulfo. And then, nakita natin na unang naglabas nito si Montulfo. Diba? Then, siyempre, nakatunog na rin ito si Sara. Alam mo naman ito si Sara, walang bantay-bantay, kundi ang baho niya na lumabas. Baka nga naman lumabas kasi si Madriaga, kinalimutan niya. Then, all of a sudden, biglang dumalaw. Biglang may nalaman siyang ganito, ganon. Na eto si Madriaga may mga sinasabi. Kay Pebbles pa. Tapos, yun na. Bigla nang dumalaw ngayon si Sara Duterte. 10 oras ng gabi. Ano ang unang ginawa ni Sara nung dumalaw siya? Kinausap niya yung warden.
Kinausap niya yung warden daw? Kinausap yung warden at hinihingi raw yung pangalan ng or address ng pamilya ni Madriaga. Tutulungan daw kunyari. Tutulungan daw kunyari. Ganun pala. Hiningi yung address ng mag-iina ni Madriaga, tapos tutulungan daw. Tapos, wag lang raw magsasalita si Madriaga. Yun ang kapalit, tutulungan yung pamilya. Alright. Kaso, hindi nga binigay ang address ng pamilya. Hindi, nabigo si Sara doon, hindi binigay ng warden ang address ng pamilya ni Madriaga. So, syempre, eto si Madriaga ay buo na ang kanyang sama ng loob dahil nga sa ginawa nila na sasampa ng kaso. Ito pala si Roque na pag-alaman natin sa Bilyonaryo News Channel na si Roque ay nagsampa ng kaso kay Madriaga kaya nakulong. Parang naidiin ito no? Naidiin ito kasi may kaso na rin itong kidnapping. Then, idiniin pa ni Roque. Kaya syempre nabuo yung sama ng loob tapos hindi pa nila dinalaw ng 3 taon. At isa pa, natakot na rin si Madriaga. Natakot na rin ito para sa pamilya niya. Malay mo nga naman, matuntun ito ni Sara. And then, syempre, pati siya at baka ipapatay. Kaya, nagbigay na rin siya ng pahayag. Kaya, etong si Madriaga, maraming nalalaman. Kahit yung tungkol kay Roque, alam niya rin ito. Okay? So, ito, yan ang punot dulo niyan. Kaya ito si Madriaga ay nagdesisyon na siya ay magbibigay ng sworn affidavit at ngayon nga ay naka-file na doon sa Taguig. Ang sworn affidavit niya at nakikita niyo dyan sa aking thumbnail na nandiyan si Manscarpio at si Pulong Duterte. Sabit din pala yan. Kaya pala guys, si Pulong Duterte ay gustong mag-tour, world tour dahil nga dyan. Dahil matindi ang kaso niya dyan. Matagal na rin naman itong dinulog ni Trillanes. Matagal na rin naman itong hiniring noon. Kaso nga lang, syempre, ang presidente noon ay si Duterte. Kaya, binaliwala lang ito. So, ngayon, eto na, umalingasaw na talaga. Kumbaga sa pinalakas na ang ebidensya dahil kay Madriaga. So, ngayon ay nag-live si Roque na pinasinungalingan niya na sinisiraan daw si BP Sara. Well, wala kayong ebidensya dyan na sinisiraan si Sara, sinisiraan ni PBBM si Sara. Bagkos kayo ang may matibay ngayong affidavit na inilabas si Madriaga. Alright? So, masasabi lang natin dito, grabe talaga ang pagka-notorious ni Sara pala. Kababaeng tao. Sa bagay, hindi ito babae. May puso itong lalaki. Kaya, alam niyo naman, ang mga ganyan, ang mga tiborsyo. Mas matindi yan sa lalaki kung gumalaw, kung tumira. Alright? So, yun lang ang masasabi ko. Pakinggan nyo ang, sa bagay, nasa Bilyonaryo News Channel Ito yung nakuha ko sa Bilyonaryo News Channel. At talaga namang idinidiin itong affidavit ni Madriaga ay may notaryo. May notaryo at hindi po peke ang notaryong ito. So, ito po ay pinirmahan ng abogado mismo ni Madriaga at talaga namang yari na rito si BP Sara, idinidiin siya. Hindi natin alam kung paano niya ito lulusutan. Alright? Kasi ilang araw na ngayon nababalitaan ko ito Pang ilang araw na ba ngayon? Pangatlo na yata? Pangatlo na. Hindi pa siya nagbibigay ng kanyang statement. Samantalang, kung talagang kagaya ito ng ginawa ni Amy Marcos na pagbibintang kay PBBM, dapat agad-agad lumabas na ito. Katulad ng ginawa ni PBBM, kinabukasan lang, di ba? Si Amy Marcos noon ay nagsalita ng gabi, during iglesia rally, mga alas 7, pero kinabukasan ay nagbigay agad ng pahayag. Si PBBM talagang pinagtanggol niya ang kanyang sarili na hindi ito totoo, na yung sister ko na ganun-ganon. Pero si BP Sara nananahimik ngayon. Ano kaya ang iniisip niya? Paano niya kaya ito lulusutan? Talagang lahat ng mga ebidensya, mga papeles ni Trillanes ay tumutugma-tugma talaga.
So eto na ang karma na hinihintay kay Sara. No, biruin nyo, ilang taon lang na nanungkulan si Sara bilang Vice President. Ganun na ang nagawa niya agad. Agad talagang tumira siya ng napakaraming pera. Sa bagay, yung iba kasi dyan, panahon pa ng ama niya. No? Panahon pa ng ama niya, yung mga drug lords noon, connivance nila, yung mga drug lords na talagang sumusuporta sa kanila. Naging advisor pa nga si Michael Yang, na isang drug lord. So ngayon ay pagbabayaran nila, lahat sila rito ay sangkot. At ito po, si Pulong Duterte ay hindi na-aproban ang kanyang hinihiling na world tour. Alright? So, yan po ay mas maganda, mas napakasayang pamasko para sa amin. Hindi pa man February, hindi pa man umaabot ang next na pagrereklamo sa impeachment na yan, bibigay ng mga reklamo tungkol sa impeachment ni Sara, ay para na kaming para na kaming nanalo. Alright? At tuwan-tuwa kami dahil nga sa nangyayaring ito na meron pa kaming maaasahan para magdiin kay Sara Duterte na talaga namang kala mo kung sino magmalinis. Kala mo kung sinong makapintas kay PBBM. Akala mo kung sino na magsabi kay PBBM na walang ginagawa, na lugmok na ang Pilipinas. Eto. So, bahala ka na dyan, Sara, kung paano mo yan lulusutan. Alright? So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang po ang aking saloobin at tingnan na lang natin ang mga development ito sa susunod na mga araw. Total, naka-file na ito sa Ombudsman at didinigin na ito. Nawa ay dinigin na ito para naman meron ng security. Alright? So, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.